King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 145. Ang pagkawala ni Zhao Feng. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sa lugar ng pamilya Xing ang grupo na binubuo ni Huang Yun, Xu Ren, Xiao San, Zhao Feng at Lin Fan. Ito ay nasa isang kanyan malapit sa mga hangganan ng bansa at hindi sila masyadong nakikipag-ugnayan sa labas. Hindi mahahanap ng mga normal na tao ang lugar na ito, ngunit dahil kontrolado ng Broken Moon Clan ang bansang ito, walang puwersa sa bansa ang makakapagtago sa kanila. Mula sa 1 hanggang 2 milya, ang 5 ay nakatayo sa itaas ng kanyan at tumingin sa ibaba. Tahimik ang buong lugar kaya nakakatakot. Parang lahat ng tao doon ay namatay. Ang grupo ng 5 ay nakaramdam ng kakaibang aura at hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Mula sa mga ulat, sinabi na ang lugar ay nabalot ng salot at higit sa kalahati ng mga tao doon ay namatay. Bukod pa riyan, ang ulo ng pamilya na si Xing Chen ay namatay din sa isang aksidente. Zhao Feng, Lin Fan, pumunta kayong dalawa at tingnan ang sitwasyon doon. Utos ng kapitan na si Huang Yun. Sa 5, si Huang Yun ang may pinakamataas na cultivation at siya ang pinuno. Habang nasa daan, inutusan niya sina Zhao Feng at Lin Fan na gawin ang pinakamahirap na trabaho. Isang kislap ng puot ang lumitaw sa mga mata ni Xu Ren habang nakatingin siya sa direksyon kung saan nagpunta sina Zhao Feng at Lin Fan. Naghiwalay ang dalawa at tinungo ang lugar mula sa magkaibang direksyon. Teng! Tumalon si Zhao Feng sa pinakamataas na magagamit na bagay at sinuri niya ang lugar. Dahan-dahan niyang itinaas ang eye patch hanggang sa lumitaw ang tuktok ng kanyang Asher Eye, na tumingin sa buong lugar ng pamilya Xing. Shua! Sa isang iglap, isang mapa ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang kanyang pag-unawa sa tanawin ng lugar ng pamilya Xing ay mas mahusay na ngayon kaysa sa ilang mga tao na ipinanganak dito. Ang ulat ay nagsasaad na ang salot ay nagbabanta sa buhay para sa sinumang nasa ilalim ng ikapitong ranggo ng Consolidated Realm, ngunit hindi ito gaanong para sa sinumang nasa itaas nito. Dahil siya ay nasa Ascended Realm, ang isang normal na salot ay hindi makakaapekto sa kanila. Sa makatuwid, si Zhao Feng ay nagtungo sa loob ng kanyan nang walang pag-aalinlangan. Ipinakita lang niya kina Huang Yun at Xu Ren na ginagawa niya ang kanyang trabaho. Sa loob ng kanyan, ito ay patay na tahimik. Paminsan-minsan, may ilang tao sa ikapitong ranggo ng Consolidated Realm, ngunit lahat sila ay nasa kanilang mga huling hininga na nakahiga sa lupa. Iniskan sila ni Zhao Feng gamit ang kanyang kaliwang mata at nakita niyang may malabong purple na aura sa kanilang mga organo na humihigop sa kanilang buhay. Habang papasok siya ng mas malalim patungo sa gitna, nakita niya ang isang gusali na umaabot sa ilang ektarya na may maraming tao sa loob na buhay. Maraming tao ang nasa ikapitong ranggo o mas mataas at nakita pa ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang nag-iisang matandang lalaki sa Ascended Realm. Kung tama ako, siya dapat ang mayordomo na nangangalaga sa pamilya Xing at sa taong humiling sa amin. Napaisip si Zhao Feng. Hindi nagtagal, dumating si Lin Fan mula sa ibang direksyon at nagsimula siyang makipag-usap sa mayordomo ng pamilya Xing. Ako ang mayordomo ng pamilya Xing, na pinangalanang Li, at lubos akong nagpapasalamat na makita ka rito. Dahil alam ng matanda ang dahilan kung bakit dumating ang dalawa, may luha sa tuwa na umaagos sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilarawan ang salot at kung paano namatay ang ulo ng pamilya. Nagsimula ang salot kalahating taon na ang nakalilipas at pumasok ito sa kanyan nang walang nakakaalam. Binalot na nito ngayon ang buong lugar. Sa kabutihang palad, nakatira ang pamilya Xing sa isang tiwangwang na lugar kaya hindi kumalat ang salot. Ang pagkamatay ni Xing Chen ay 1 buwan na ang nakalipas. Gabi na noon at ang head ng pamilya ay lumabas na mag-isa at narinig ang mga tunog ng pakikipaglaban sa mga puno. Pagdating namin, namatay na ang head ng pamilya. Sinabi ni Butler Lee sa kanila ang buong kwento. Sa wakas, lumuhad siya at nagmakaawa. Nakikiusap ako sa inyong dalawa na tumulong na mahanap ang pinagmulan ng salot at hanapin ang tao. Nag-isip ng malalim si Zhao Feng pagkatapos niyang marinig ito. Sa hitsura, tila ang pagkamatay ng ulo ng pamilya ay halos kapareho ng yugto ng panahon ng salot.
Ang taong nasa likod nito ay dapat na isang kapangyarihan at maaari silang mula sa ibang bansa dahil nagawa niyang maikalat ang salot na ito at pumatay ng tao sa Second Sky ng Ascended Realm. Ito ay naiiba sa pagsusuri ng ulat. Bakit papatayin ng tao ang ulo ng pamilya at guguluhin ang pamilya Xing? Agad na naisip ni Zhao Feng ang dalawang salita. Paghihiganti. Pagkatapos, si Huang Yun at ang dalawa pa ay dumating sa gitna ng property, at sinabi sa kanila ni Zhao Feng at Lin Fan ang impormasyon tungkol sa kanilang scouting. Pumunta tayo sa mga puno kung saan pinaglabanan ang labanan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Yun. Ang mga puno ay kung saan naroon ang dalawa at ang mga marka ng labanan ay hindi pa natanggal, ibig sabihin ay kusa itong iniwan dito. Nakatayo sa larangan ng digmaan, may kakaibang pakiramdam si Zhao Feng. Kaya naman mabilis niyang iniskan ang paligid gamit ang kaliwang mata, pero hindi siya umimik. Ang mga mata ni Huang Yun ay kumislap at mabilis na nag-analisa. Mula sa mga marka, tila ang paglilinang ng pumatay ay kapareho ng head ng pamilya, ang pinakamataas na Second Sky ng Ascended Realm. Tama si Brother Huang Yun. Mabilis na sumang-ayon sina Shuren at Xiaosan. Sa daan, pareho silang sumang-ayon sa anumang sinabi ni Huang Yun. Pagkatapos ay hiniling ni Huang Yun na makita ang bangkay ng ulo ng pamilya. Ngunit ang bangkay ay inilibing kalahating buwan na ang nakalipas at ang dalawang Young Masters ay kapwa tutol dito. Malamig na tumingin sa kanila si Shuren at pinilit sila ng kanyang Second Sky Aura. Ang dalawang Young Masters ay nasa ika-8 at ika-9 na ranggo lang ng Consolidated Realm, kaya paano sila makakalaban? Hindi nagtagal, sina Zhao Feng at ang kanyang kasama, nakita ang nabubulok na katawan ng ulo ng pamilya. May ilang mga bali ng buto sa balikat at dibdib pati na rin ang iba pang mga marka. Hindi nila nakita na may mali sa katawan. Dahil sa pumangit na ang mukha. Ang mga mata lang ni Zhao Feng ang kumikislap, ngunit hindi siya nagsalita. Kahit na siya, ang iba ay hindi mag-abala sa pakikinig. Sa parehong araw, sinundan ng 5 ang iba pang mga landas ngunit walang pag-unlad. Dito tayo titira ngayong gabi. Zhao Feng at Lin Fan, kayong dalawa ang may pananagutan sa pagpapatrolay ngayong gabi. Utos ni Huang Yun. Siya ang pinuno at dapat makinig sa kanya ang lahat. May kakayahan pa nga ang kapitan na ipamahagi ang gantimpala. Nakipagpalitan ng tingin si Zhao Feng kay Lin Fan at nagpas siyang magbantay sa labas. Brother Zhao, may nakita ka bang mga daanan? Tanong ni Lin Fan. Wala. Nakangiting tumugon si Zhao Feng ngunit naramdaman ni Lin Fan na may nahanap ang una. Sa kanilang 4, tanging ang Asher na buhok na may isang mata na kabataan ang hindi nababasa. Shua. Isang itim na anino ang sumilay sa gilid ng kanilang mga mata. Sinong nandyan? Sumigaw si Lin Fan at Jin Aiseng sina Huang Yun, Xiaosan, Shuren pati na rin ang dalawang Young Masters at ang Mayor Domo. May nakita kaming itim na anino papunta sa direksyon na iyon. Agad na sinabi ni Lin Fan. Itim na anino. Nagningning ang mga mata ni Huang Yun pagkatapos marinig ito. Kung mahuli nila ang pumatay, magkakaroon ng dagdag na gantimpala. Tara na, sundan manyo ako. Naging berdeng blur ang kanyang figure habang mabilis na humahabol sa anino. Hindi man lang makita ni na Xiaosan at Lin Fan kung paano gumalaw si Huang Yun. Ang huli ay isa sa mga elite na panloob na disipulo sa Second Sky. Sa pangunguna ni Huang Yun, sumunod agad ang iba. Hindi nagtagal, nakita ni Huang Yun ang itim na anino sa kanyang harapan, na ang bilis ay medyo mas mabagal kaysa sa kanya. Saan ka tatakbo? Sigaw ni Huang Yun habang pinapaikat niya ang kanyang Deep Red True Force, na nagtulak sa kanya palapit at palapit. Ziaziziz. Kakatwang tumawa ang itim na anino at nawala sa mga puno kung saan namatay ang pamilya. Lumitaw ang pag-iingat sa mukha ni Huang Yun nang huminto siya sa mga puno at hindi agad siya pumasok. Maya-maya pa ay dumating na ang iba at hindi na rin sila naglakas loob na pumasok. Lin Fan at Zhao Feng, pumasok kayong dalawa bilang taga-manman. Susuportahan namin kayo. Malamig na utos ni Huang Yun. Umakyat ang galit mula kay Lin Fan, ginagamit ni Huang Yun silang dalawa bilang kumpe ng kanyan. Pupunta ka ba o hindi? Maglakas loob ka bang sumalungat sa utos ng pinuno? Bulalas ni Shuren sa gilid, habang si Xiaosan naman ay tumawa ng mapanukso.
Ang grupo ng 5 ay nasa isang pagkapatas. Paano kung hayaan niyo muna ako? Walang ekspresyong sinabi ni Zhao Fang. Nang marinig ito, lahat ng iba ay tumigil. Naunawaan ng lahat na ang itim na anino ay tiyak na nagplano ng isang bagay upang akayin sila dito. Isa pa, ang padre de pamilya mismo ang namatay dito. Kung patuloy tayong mag-alinlangan, mawawala ang pumatay. Ngumiti si Zhao Fang. Ang kanyang asher na buhok ay umihip sa hangin at kasabay ng kanyang isang mata ay tila napaka-misteryoso. Sige. Nakipagpalitan ng tingin si Huang Yun kay Shuren at tumango. May gustong sabihin si Lin Fan, ngunit hindi niya ginawa nang makita niya ang ngiti ni Zhao Fang. Shua. Si Zhao Fang ay naging isang tahimik na anino na bumagsak sa mga puno. Ang galing ng galaw ng batang iyon. Ang pagkagulat ay lumitaw sa mukha ni Huang Yun habang sumusunod siya. Nanguna si Zhao Fang, habang ang iba pang 4 ay napanatili ang isang tiyak na distansya sa likuran niya. Lahat sila ay nakarating na sa Ascended Realm at mayroon silang magandang paningin. Ngunit sa gabi, ito ay hindi kasing ganda ng araw. Naroon. Biglang nakita ni Zhao Fang ang itim na figure at agad itong hinabol. Huwag hayaan itong tumakas. Nakita rin ni Huang Yun ang figure at tuwang-tuwa siya. Shua. Naramdaman lang ng lahat ang pagtaas ng takbo ni Zhao Fang at sumanib sa gabi. Brother Zhao. Brother Zhao, nasaan ka? Sumigaw ang 4, ngunit walang tugon sa madilim na gabi. Parang si Zhao Fang ay nilamon ng kadiliman. Maaaring naabot na ni Zhao Fang ang kanyang wakas. Nag-alala at masaya si Shuren sa parehong oras. Ang 4 ay naghanap sa malapit sa loob ng mahabang panahon, ngunit si Zhao Fang ay hindi nakita kahit saan. Lahat ng ito ay dahil sa inyong mga bastos na takot sa kamatayan. Si Brother Zhao ay 14 na taong gulang pa lang at pinona mo na siya. Galit na sabi ni Lin Fan, ngunit naramdaman niyang may mali sa pagkawala ni Zhao Fang. Leader Huang, masyadong kakaiba ang lugar na ito. Dapat tayong umatras at bumalik sa umaga. Iminungkahi ni Xiao Sun. Parehong tumango sina Huang Yun at Shuren matapos marinig ito. Ha. Gusto mong tumakbo. Huwag mo nang isipin iyon. Isang kakaibang tawa ang umalangaw-ngaw sa mga puno. Boom! Nagsimulang yumanig ang buong kagubatan na parang may lindol. Hindi maganda. Agad na naging puti ang ekspresyon ng 4. King of Gods, Kabanata 146. Pag-atake ng Lightning Quick Counter. Nakaramdam ng matinding panginginig ang 4, para itong isang halimaw na gumapang palabas sa ilalim ng lupa. Mag-ingat kayong lahat. Malamang may array setup dito. Si Huang Yun ay kumilos ng mahinahon, ngunit isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang palad. Sa takot sa hindi alam, nabuong bilog ang 4 na nakatalikod sa isa't isa habang iniskan ang paligid. Ang mga puno ay patuloy na nanginginig, ngunit ang 4 na ay nanambalik ang kanilang katahimikan. Ang mga puno ay hindi talaga nanginginig. Ang hanay ay nagdala ng mga ilusyon na ito sa amin. Matalim ang mga mata ni Shuren. Bilang mga panloob na disipulo, sina Huang Yun at Shuren ay parehong nakapunta sa maraming misyon at mayroon silang malawak na kaalaman. Ang array na ito ay isang illusion array na nanlinlang sa mga pandaman ng mga tao. Ngunit kahit na alam nila ito, ang 4 ay hindi naglakas loob na kumilos dahil lahat sila ay walang alam tungkol sa mga array. Sa labas ng grupo, si Zhao Fang lang ang nakakaalam tungkol sa mga arrays at siya ay misteryosong nawala kanina. Mga kabataan, ang lugar na ito ang magiging lugar kung saan ka ililibing. Isang malalim at paos na boses ang narinig at pagkatapos ay ang mga puno ay muli pa rin. Ang mga puno, damo at laryo ay hindi gumagalaw. Isa lamang itong ilusyon. Gayunpaman, bago sila makahinga, ang mga linya ng malabong kulayubong dugo ay nagsalubong sa pagitan ng mga puno. Ang malabong dugong kulay ube ay naglalaman ng kakaibang kapangyarihan, na nagpalamig sa kanila. Ang mga linya ay parang sapot ng gagamba na bumabalot sa lahat sa 100 yarda radius. Lumitaw pa sa lupa ang malabong dugong kulay ube. Ang aking katawan at true force. Naramdaman ni Xiao Sun na ang kanyang paggalaw ay nadudurog at ang true force ay pinipigilan pa nga. Hindi maganda. Pumasok kami sa isang lason array. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Shuren. Noon lang,
Ang hanay ng ilusyon ay upang maakit ang kanilang atensyon. Ang tunay na hakbang ng pagpatay ay ang lason na ito. Lahat, mabilis na lumabas ng kagubatan. Bulalas ni Huang Yun habang ang isang malakas na true force ay lumundag mula sa kanya, na tumungo sa hanay na parang alon ng apoy. Ginamit din ni Shuren, Xiao Sun at Lin Fan ang kanilang mortal skills. Weng! Isang malaking ipoy-po ang biglang lumitaw sa ibabaw ng grupo, na umikot at nagpadala ng mga alon ng malakas na hangin na humadlang sa kanilang paglipad. Plop! 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 Ilang talampakan pa lang ang itinaas nila sa lupa bago itinulak pabalik ng hangin. Ang lason pati na rin ang hangin ay parang karagatan. Ito ay walang katapusan. Mga kabataan, pagkatapos pumasok sa Deadly Wind Illusion Poison Array, hindi na kayo makakaalis. Isang payat na nakasuot ng itim na tao ang lumitaw mula sa loob ng aura at siya ay may isang nakakalokong ngiti. Dahan-daang lumapit ang taong nakasuot ng itim at naglabas ng masamang aura na naging sanhi ng paglamig ng hangin. Ang mga puso ng apat ay agad na dumaikit. Si Xiao Sun na may pinakamababang cultivation dito ay maputlang puti at hindi siya makahinga. Third Sky of the Ascended Realm. Sino ka? Isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa noo ni Huang Yun. Ang misyon na ito ay 2.5 bituin lamang, ngunit may posibilidad na mapromote sa 3 bituin at nangyari na ito ngayon. Kung ito ay isang normal na sitwasyon, ang grupo ay tiyak na makakalaban sa isang tao sa Third Sky at kahit na manalo. Ngunit sa sandaling ito, sila ay nasa Deadly Wind Illusion Poison Array. Xing Chen. Kamusta ka na? Bulalas ni Xiao Sun nang makita niya ang payat na taong nakasuot ng itim. Ano? Xing Chen, ang pinuno ng pamilya Xing. Si Huang Yun at ang iba pa ay nagulat lahat. Hindi sila naghinala sa mga sinabi ni Xiao Sun dahil ang huli ay nagmula sa pamilya Xiao, na may ilang relasyon sa pamilya Xing. Nakita ni Xiao Sun si Xing Chen ilang taon na ang nakakaraan at nakikilala pa rin niya siya ngayon, kahit na ang kanyang mukha ay kapansin-pansing nagbago. Tama, ako si Xing Chen. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Bago kayo, marami pang namatay dito. Sa kanilang lahat, ang grupo ninyo ang pinakamalakas at kayong lahat ang magiging huling handog. Mabangis na ngumiti si Xing Chen, ngunit ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nawala na at sila ay kulay ube. Halata namang hindi na siya ganap na tao. Xing Chen, gaano kabilis ang iyong pagsasanay sa mga kasanayan sa demonic at wicked? Ngayon, papatayin ka namin. Bulalas ni Huang Yun at lumitaw ang isang silver sword sa kanyang kamay. Ang sword na ito ay isang low-grade mortal weapon, na nagbigay daan sa kanya na hamanin ang mga cultivator sa Third Sky kahit na nasa Second Sky lang siya. Pang! Isang lilang liwanag ang kumislap at pinalipad ng ulo ng pamilya Xing si Huang Yun ng may slash. Paano ito posible? Halos lumuwa si Huang Yun ng isang subo ng dugo. Ang Green Moon Blade sa kanyang kamay ay isang mortal na sandata na ibig sabihin ay napakatalas nito, ngunit hinarang ito ng kalaban gamit ang kanyang mga kamay. Ang susunod na sandali. Si Shuren na hawak ang kanyang genius sword ay nakipagtulungan kay Xiao Sun at Lin Fan para salakayin si Xing Chen. Boom boom boom. Isang alon ng purple na itim na aura ang lumitaw mula kay Xing Chen at pumulupot sa kanya na parang ahas at humaharang sa kanilang mga pag-atake. Si Shuren ay may mortal weapon, ang genius sword, ngunit lahat ng pinsalang nalikha ay isang maliit na marka ng dugo. Ang kanyang katawan ay pinino sa landas ng bangkay, kaya ang kanyang depensa ay napakalakas. Ang tanging paraan para talunin siya ay ang tamaan ang kanyang sigla. Gulat na tinitigan ni Shuren si Xing Chen. Parang buhay na patay ang kalaban nila, mapatla at matigas ang balat. Bagaman ang lason mula sa hanay na ito ay hindi kayang patayin ang mga nasa Ascended Realm, maaari nitong sirain ang iyong buhay at paghigpitan ang iyong lakas. Sa kalahating oras, ang iyong lakas ay bababa ng kalahati. Ngumiti ng malupit si Xing Chen. Nang marinig ito, mas naging makulat ang ekspresyon ng apat. Dahil nasa hanay ng lason, ang kanilang lakas ay pinaghihigpitan at habang tumatagal ang labanang ito, mas malala ito para sa kanila. Ngunit nalampasan pa ng depensa ni Xing Chen ang mga normal na cultivator sa Third Sky. Ang maganda lang, bagamat mabilis, hindi maliksi ang mga galaw niya dahil pino ang katawan niya sa dinaanan ng bangkay.
Nang magsama-sama silang apat, halos hindi nila nakuha ang pinakamalakas nilang kakayahan. Hong. Sa sandaling ito, muling yumanig ang mga puno na naging dahilan ng pagkataranta ng apat. Ang Deadly Wind Illusion Poison Array ay lumikha din ng mga ilusyon upang makagambala sa kanila. Head ng pamilya. Ang array ay ganap na nabuksan at walang mga depekto, ngunit ang brat ay nakatakas. Dalawang figurang nakasuot ng itim ang pumasok sa hanay at sinabing, kailangan ng brat na iyon ng kahit ilang araw para makabalik sa Broken Moon Clan, kaya walang dapat ipag-alala. Kayong dalawang kinatawang ulo ng pamilya ay tulungan akong patayin ang iba pang mga alagad na ito. Si Xing Chen ay umungal at umatake ng may higit na bangis. Ang ulo ng pamilya pati na rin ang dalawang deputy head ay bumuo ng isang tatsulok at ginamit nila ang kapangyarihan ng hanay upang subukang patayin si Huang Yun at kasamahan. Guguluhin ko ang head ng pamilya. Subukan mong tapusin ang dalawa pa. Sinabi ni Huang Yun sa iba. Siya ang pinakamalakas sa grupo at nagawa niyang hamanin ang mga nasa third sky. Nagawa niyang labanan si Xing Chen gamit ang kanyang Green Moon Sword, ngunit hindi niya ito kayang harapin ng diretso. Sa kabila, nagsimulang makipagpalitan ng galaw sina Shuren, Xiao Sun at Lin Fan sa dalawa pa. Ding! Tinamaan ni Lin Fan ang kanyang espada sa isa sa mga tao, ngunit walang pinsalang naidulot. Sa kabaligtaran, siya ang itinulak ng pag-urong. Siya at si Xiao Sun ay halos hindi makalaban ng isa dahil ang kanilang mga pag-atake ay hindi nagawang basagin ang depensa ng katawan ng kalaban. Si Shuren ay nasa second sky at nasa kanya ang Genius Sword, na nagpapahintulot sa kanya na lumaban ng kapantay ng isa pang deputy head. Ang nasa totoong problema ay si Huang Yun. Masyadong nakakatakot ang kanyang kalaban, ang kaunting pagkakamali ay mangangahulugan ng matinding pinsala kung hindi kamatayan. Gusto ba talaga ng langit na mamatay ako? Naramdaman ni Huang Yun na ang kanyang puwersa sa buhay ay nabura ng lason at bumagal ang sirkulasyon ng kanyang true force. Mas malala pa ang sitwasyon ni Lin Fan at ng dalawa pa kaysa sa kanya. Kailangan nilang sugpuin ang lason at lumaban ng sabay. Wow! Si Huang Yun ay direktang tinamaan mula sa ulo ng pamilya at siya ay pinalipad pabalik na may dugong lumalabas sa kanyang bibig. Sa pinsala ng kanilang pinuno na si Huang Yun, may isip ang pagkawasak ng grupo. Si Huang Yun ay labis na mapait. Sa simula, nang gawin niya ang misyon na ito, hindi niya ito inilagay sa kanyang puso dahil ang tanging layunin ay patayin sina Zhao Feng at Lin Fan. Gayunpaman, ang misyon na ito ay mas mahirap kaysa sa inaasahan at hindi lamang umabot sa 3rd star, halos umabot din ito sa 4th star. Sa pag-iisip, naramdaman ni Huang Yun na siya ay kalkulado. Siguro isa lang siyang chess piece ni na Yuan Ji at Quan Chen, isang pirasong pwedeng itapon ng walang pag-aalinlangan. Kung naririto pa si Zhao Feng, maaari niyang labanan ang isa sa mga kinatawan gamit ang kanyang Lightning Wind Palm. Nabalitaan kong henyo din siya sa arrays. Si Huang Yun ay puno ng panghihinayang. Ang kanyang layunin ay patayin sina Zhao Feng at Lin Fan, ngunit nagbago ang sitwasyon. Maaari niyang patayin si Zhao Feng, ngunit hindi nila matatakasan ang bangungot na ito. Puno ng kawalan ng pag-asa si Lin Fan at naalala niya ang sinabi ni Zhao Feng bago sila umalis. Siguro mas magiging matagumpay kung kami lang ni Brother Lin. Paano magkakatoon ang isang sirang grupo? Kung ang grupo ay magkasama sa simula, mayroon silang malaking pagkakataon na umatras ng hindi nasaktan. Pang! Si Lin Fan ay pinalipad sa panahon ng sagupaan ng metal at ang deputy ay ngumiti ng nakakatakot habang sinusundan niya si Lin Fan. Shua! Nakita na ni Lin Fan ang malabong purple na lason sa mga kamay ng deputy. Heto na, dito nagtatapos ang buhay ko. Napaisip si Lin Fan habang siya ay bumantong hininga. So, isang gintong sinag ng liwanag ang tumagos sa hangin at tumama sa kinatawan sa isang kisap mata. Ang isa sa kanyang mga mata ay natusok ng palaso at ang deputy ay napaungol sa matinding paghihirap. Kung tutuusin, hindi naman siya totoong bangkay. Kagagaling lang niya sa paraan ng bangkay, na naging matigas ang kanyang katawan na parang metal, ngunit ang mga lugar tulad ng kanyang mga mata ay kritikal pa rin. Brother Zhao. Sinulyapan ni Lin Fan ang isang figure na 100 yarda ang layo na nakayuko sa isang malaking puno. So, gayunpaman, bago pa man siya makapag-react,
Ang pangalawang palaso ay tumagos sa hangin at diretsyong bumaril sa lalamunan ng deputy. Plop! Ang deputy ay bumagsak sa lupa at patay nang ang kanyang mata at lalamunan ay parehong tinamaan ng mga palaso at napunit. Dahil sa napakalakas na archery na iyon, nalaglag ang panga ng iba pang naruroon. Kahit ang isang kasing lakas ni Xing Chen ay nanigas. Napalingon ang lahat sa isang mata, asol na buhok na kabataang nakatayo sa ibabaw ng puno. Hinaplos ng hangin ang buhok niya na lalong nagmukhang masama sa kanya. King of Gods, Kabanata 147. Pagbaliktad ng alon. Brother Zhao. Zhao Feng. Bulala sa tuwa ang grupo ng apat. Tumayo si Zhao Feng sa tuktok ng isang malaking puno at nagpaputok siya ng dalawang palaso gamit ang kanyang golden stairs bow para patayin ang isa sa mga deputy. Sa isang bumagsak na deputy, ang apat ay maaaring matagumpay na tumakas. Bata, hindi ka pa ba tumakas? At paano ka hindi na-detect? Nag-react ang head ng pamilya at pinandilatan si Zhao Feng. Si Huang Yun at ang iba pa ay lahat ay nagtaka din. Nauna nang pumasok si Zhao Feng sa kagubatan upang mahuli ang kaaway, ngunit bigla siyang nawala. Na-detect. Sa pamamagitan ng kanilang baguhan antas ng arrays. Malamig na tumawa si Zhao Feng at inihagis ang isang bag. Mula sa bag ay lumabas ang 3 dagwang ulo. Mga anak ko. Si Xing Chen ay labis na nalungkot at nagalit habang nakatitig kay Zhao Feng na may nanlamig na mga mata. Tiningnan ni Huang Yun ang lumabas sa bag at nalaman niyang pamilyar ang 3 ulo. Ang isa sa kanila ay ang Mayordomo, habang ang dalawa pa ay ang mga Young Masters. Kapag walang kumokontrol sa walang kwentang array, ito ay mawawala sa lalong madaling panahon. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Mahusay. Si Huang Yun at ang kanyang mga kasama ay tuwang-tuwa. Sa sandaling masira ang hanay, wala na silang mga paghihigpit at nagkaroon sila ng pagkakataong ibalik ang tubig. Itong Zhao Feng ay talagang isang array genius. Sa ilang casual na galaw lang, binago niya ang takbo. Nagkatinginan si Xiao Sun at ang iba pa at hindi nila maiwasang humanga kay Zhao Feng. Ang huli ay nawala upang sirain ang Deadly Wind Illusion Poison Array at sa pinakakritikal na punto, napatay niya ang isa sa mga deputy, na nagligtas sa grupo. Masasabing lahat ay may utang kay Zhao Feng ng isang buhay. Ang mga nakipag-away kay Zhao Feng tulad ni Shu Ren, Xiao Sun at Huang Yun, lahat ay may masalimuot na emosyon. Bastos. Puputulan kita dahil sa pagpatay mo sa mga anak ko. Napaungol si Xing Chen at naging dark purple blur habang mabilis siyang humarap kay Zhao Feng, na 100 yarda ang layo. Hindi maganda. Pigilan mo siya. Nagbago lahat ang ekspresyon ni Shu Ren, Xiao Sun at Lin Fan habang sinubukan nilang harangan siya. Mula sa kanilang pananaw, si Zhao Feng ay isang archer at array genius na hindi pinapayagang lumapit sa kalaban. Si Xing Chen ay hindi napukaw ng galit at alam din niya ang puntong ito. Masyadong nakakatakot ang kakayahan ni Zhao Feng sa pag-archery at siya ay mapipigilan. Ding! Pang! Pang! Ang mga pag-atake ni Shu Ren, Xiao Sun at Lin Fan ay napunta lahat kay Xing Chen, ngunit walang aktwal na pinsalang naidulot. Ang huli ay nasa third sky ng Ascended Realm at ang kanyang katawan ay napino sa paraan ng bangkay, na naging dahilan ng kanyang pagtatanggol. Sa maliit na grupo, tanging ang pinunong si Huang Yun ang makakapidyaw sa kanya. Huang Yun. Pigilan mo siya. Agad na sumigaw si Lin Fan. Mahusay ang galaw at bilis ni Huang Yun at bilang isang elite sa second sky ng Ascended Realm, kaya niyang hamanin ang mga nasa third sky gamit ang kanyang mortal blade. Ding! Dama po ang talon ni Huang Yun kay Xing Chen. Ngunit sa halip na matagumpay na harangin siya, napaatras si Huang Yun ng 10 hakbang. Paano ito nangyari? Galit na tinitigan ni Lin Fan si Huang Yun, habang parehong malalim ang iniisip ni Shu Ren at Xiao Sun. Ang masaktan ang isang pangunahing disipulo at pakikipag-away sa isang elder. Huwag mo akong sisihin. Malamig ang ekspresyon ni Huang Yun. Dahil nasa clan, alam niya ang batas ng malakas at mahina. Alam na ginagamit siya ni Quan Chen at Yuan Ji, mas pipiliin pa rin ni Huang Yun ang mas malakas na panig. Si Yuan Ji ay isang pangunahing disipulo na may elder sa likod niya, habang si Zhao Feng ay walang background. Laging tumayo sa mas malakas na panig, mali man o tama.
Ito ang naging conclusion ni Huang Yun pagkatapos ng mga taon ng pagiging nasa clan. Sa pagitan ni Zhao Feng at ng isang pangunahing disipulo, pipiliin niya ang huli, kahit na nangangahulugan ito na siya ay isang piraso ng chess. Kaya, sa kritikal na punto, hindi sinasadya ni Huang Yun na pigilan si Xing Chen. Hihihi. Mahiwagang ngumiti si Zhao Feng habang nasa ibabaw ng puno. Shua. Ang kanyang figure ay naging ilang blurs nang bigla siyang sumanib sa gabi. Matapos matutunan ang illusion fish picture, ang kakayahan ni Zhao Feng sa paggalaw ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Xing Chen. Hindi niya alam kung anong kasanayan sa bilis ang ginamit ni Zhao Feng. Ang lahat ng nakita ng kanyang mga mata ay ilang blurs. At hindi niya alam kung alin ang peke at kung alin ang tunay na Zhao Feng. Dahil hindi niya alam kung alin ang susundin, ang ginawa niya ay tingnan ang pagkawala ng mga Zhao Feng. Anong klaseng galaw iyon? Gulat na gulat ang grupo. Nanlamig ang puso ni Huang Yun. Nakita niya ang bigo at malamig na mga mata ni Zhao Feng bago siya umalis. Sa kritikal na punto, nailigtas na ni Zhao Feng ang lahat ng buhay ng lahat, ngunit hindi pa rin ito napigilan ang layunin ng pagpatay kay Huang Yun. Sa muling pagkawala ni Zhao Feng, namula ang mga mata ni Xing Chen habang sinimulan niyang salakayin ang iba pang apat. Ang kapangyarihan ng Deadly Wind Illusion Poison Array ay hindi mawawala sa loob ng maikling panahon at ang nakakabaliw na pag-atake ni Xing Chen ay nahuli kay Huang Yun na hindi nakabantay. Zhao Feng. Ang lakas ng loob mong tumakas. Pagkatapos ng misyon na ito, magsusumit ako ng aplikasyon sa mga elder para paalisin ka sa clan. Ipinalibot ni Huang Yun ang kanyang true force at nagbanta. Pagkaraang mamatay ang isang deputy, nakalaban ng apat ang natitirang dalawa. Kapag natapos na ang oras at nasira ang hanay, mananalo sila. Gayunpaman, lumipas ang oras at ang array ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsira. Ang life force ng apat ay patuloy na nabura at ang kanilang true forces ay hamina. Ano ang nangyayari? Bakit hindi kumukupas ang kapangyarihan mula sa array? Ang bilis ng paghinga ni Huang Yun ay tumaas ng husto habang lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Siya ang pinakamalakas sa grupo at dahil dito, nakatuon ang pansin ni Xing Chen sa kanya. Hehe, kahit na walang namamahala sa arrays, hindi ito maglalaho sa maikling panahon. Ang figure ng isang kabataan ay bumulong sa kanyang sarili sa malalim na kagubatan. Kalahati ng oras na kailangan ng tsaa upang gawin mamaya. Si Huang Yun ay nasugatan at maaari lamang niyang gamitin ang 60 hanggang 70 lakas, habang ang tatlo pa ay nasa desperado na sitwasyon kung minsan. Ngunit walang malubhang pinsalang na idulot. Mula sa kailaliman ng kagubatan, isang panakanakang arrow ang lilipad at ililigtas si Lin Fan at kasamahan. Mukhang si Brother Zhao ay nagtatago sa kagubatan na umaalalay sa atin. Si Lin Fan ay puno ng pasasalamat at kagalakan. Sina Shuren at Xiaosan ay parehong nakatanggap ng suporta ng ilang beses at sila ay nagpapasalamat din. Si Huang Yun lamang ang hindi nakakuha ng anumang suporta mula kay Zhao Feng. Kahit na nahaharap siya sa panganib sa buhay kamatayan, walang ginawa si Zhao Feng. Zhao Feng. Walang hiya kang brat. Gusto mo ba akong patayin? Pagbalik ko sa clan, isusumbong kita sa Regulation Division. Napaungol si Huang Yun. Regulation Division. Pagkarinig sa dalawang salita, ang mga puso ni Xiaosan at kasamahan ay nakapikit. Sa Broken Moon Clan, ang Regulation Division ang pinakamalakas. Hawak nito ang ganap na kapangyarihan at ito ang bangungot ng mga hindi sumunod sa clan. Oo, hindi tama ang mga salita ni Brother Huang. 3 tao lang ang kaya kong protektahan tulad ng kung paano sinubukan ni Brother Huang ang kanyang makakaya ngunit hindi niya ako maprotektahan noon. Narinig ang boses ni Zhao Feng. Nang marinig ito, huminto si Huang Yun. Hinayaan niya si Xing Chen na lampasan siya noon at ngayon, sadyang hindi siya iniligtas ni Zhao Feng. Hindi nakaimik si Huang Yun at literal na nagliliyab siya dahil sa gulat. Sa kabilang banda, tumawa ang head ng pamilyang Xing, sa kabutihang palad ang grupong ito ay hindi isang puso o kung hindi, ito ay talagang magulo. Gaya ng iniisip niya ay nagbago ang sitwasyon. Ilang kumikislap na gintong arrow ang tumusok sa hangin.
Diretso silang itinoon sa natitirang deputy at kay Xing Chen. Tuk. Nabaril ng arrow ang binti ng deputy at natambush siya ng dumapo sa kanya ang mga pag-atake ni Shuren at kasamahan niya. Ang mga kasanayan ni Zhao Feng sa pag-archery ay higit na mas malaki kaysa sa inaakala nila. Ang punto kung saan ang arrow ay tumusok sa binti ng deputy ay isang acupuncture point. Shu. Ang isa sa mga arrow ay literal na kumamo sa mga talukap ng mata ni Xing Chen, na naging dahilan ng pagpapawis ng huli. Sa sandaling ito, nahuli ni Zhao Feng ang kaaway na hindi nakabantay. Shua. Isang figure ang tumalon pababa. Lightning Wind Palm. Parehong naramdaman ng deputy at Xing Chen ang kulog na dumadagandong sa kanilang mga tainga. Dahil nasugatan ang binti ng deputy, bumagal ang kanyang paggalaw at diretsyong tumama ang palad sa likod ng kanyang ulo. Crack. Ang representante ay hindi na nagkaroon ng oras upang sumigaw bago ang kanyang ulo ay sumabog sa mga piraso. Nang bumagsak siya sa lupa, patay, naririnig pa rin ng iba ang dagandong ng kulog. Dahil sa lakas ng palad na iyon, nagbago pa ang ekspresyon ni Xing Chen. Pew! Kasabay nito, ang malabong kulay ube na dugo na bumabalot sa lugar ay nahulog sa lupa habang ang ipoipo sa itaas ay nabasag din. Sira na ang array. Magtulungan ang lahat at patayin si Xing Chen. Nagpakawala ng hininga si Huang Yun at napabulalas. Ang layunin ng labanan ng limang ay lumundag habang sila ay tumalon kay Xing Chen. Takbo. Natarante si Xing Chen at alam niyang wala na siyang magagawa para ibalik ang alon. Kung wala ang array mula sa pipigil sa kanila, ang kapangyarihan ng lima ay lalago lamang. Dahil nasa third sky of the ascended, napakabilis ni Xing Chen at tanging sina Huang Yun at Zhao Feng lang ang makakahabol sa kanya. Nagulat si Huang Yun, hindi niya akalain na magiging ganoon kabilis si Zhao Feng ng first sky. Kailangang malaman ng isa na ang bilis ni Huang Yun ay isa sa pinakamagaling sa mga second sky disciples. So, Seng. Sa isang tiyak na sandali, ang figure ni Xing Chen ay kumislap at nawala sa isang burol. Ang grupo ay nanonood ng bukas ang mga mata habang ang kanilang target ay nawala sa manipis na hangin. May isang array dito na nagtatago ng isang bagay, marahil ay sikreto ni Xing Chen. Ang mga mata ni Huang Yun ay kumikinang sa pananabik. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhao Feng habang naiintindihan niya. Mula sa ulat na nakuha nila, nasa second sky lang si Xing Chen, kapareho ni Lord Guanzhen, at matagal na siyang hindi nakakalusot. Kung gayon, paano niya naabot ang third sky ng napakabilis at natututo ng napakasamang kasanayan? Saan nanggaling ang salot na bumabalot sa pamilya Xing? Mahuhulaan lamang ni Huang Yun na mayroong wicked inheritance, doon. Dumating din si Shuren at ang dalawa pa sa burol at nagsimula silang hulaan kung ano ang nasa loob. Nasa harapan na nila ang sagot. Brother Zhao, ibibigay ko sa iyo ang 30% ng lahat ng bagay sa loob kung masira mo ang array na ito. Pinisil ni Huang Yun ang isang ngiti habang sinasabi niya ang isang mata na asher na buhok na kabataan sa tabi niya. King of Gods, Kabanata 148. Scarlet Moon Demonic Cave, 1. Sa 5, si Zhao Feng lang ang nakakaalam tungkol sa mga array at nakoronahan bilang genius array sa clan. Sa sandaling ito, ang iba pang apat ay lumingon sa kanya. Maging ang pinunong si Huang Yun, na sinubukang patayin noon si Zhao Feng, ay ngumiti ng maaraw. Kung hihingi ako ng tulong mula sa clan, hindi ko makukuha ang magagandang bagay mula sa manang ito. Si Huang Yun ay may sariling mga plano. Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ngayon ay kunin si Zhao Feng na sirain ang hanay at pumasok sa lugar. Magagawa niyang tapusin ang misyon at makakuha ng mga gantimpala mula sa mana. Tungkol naman sa 30% na kayamanan na ipinangako niya kay Zhao Feng ay biro lang ang lahat. Malamig na tumawa si Huang Yun sa kanyang puso. Ang kanyang orihinal na layunin ay upang patayin pa rin si Zhao Feng. Kung nagawa niyang patayin ang huli sa lugar ng mana, ito ay pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Nakatayo si Zhao Feng sa harap ng burol habang sinisiyasat niya ito ng nakapikit na mga mata. Brother Zhao, narinig ko na tinawag kang array genius sa clan. Mayroon ka bang kakayahan na masira ang array na ito? Matangkad na ngumiti si Huang Yun at may paggalang na sinabi. Si Shuren at ang iba pa ay umaasang tumingin kay Zhao Feng.
Tumigil ka sa paglapit sa akin. Ang malamig na boses ni Zhao Fang ay parang isang stick na dumurog sa mukha ni Huang Yun na pula at berde. Gayunpaman, sa hindi kilalang mga gantimpala, hindi siya maaaring magalit. Brother Huang, sinisira ni Zhao Fang ang array ngayon. Hindi natin siya dapat istorbohin. Tumingin si Shuren sa puro tingin ni Zhao Fang at hinayla niya si Huang Yun sa gilid. Si Huang Yun ay labis na nagalit at ang kanyang puso ay nag-aapoy dahil sa galit, ngunit wala siyang magawa. Si Zhao Fang ay may mapanuksong ekspresyon at hindi niya isinasa puso ang 30% na ipinangako ni Huang Yun. Tungkol naman sa nagtatagong array sa harap niya, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa mga tuntunin ng mga array, si Zhao Fang ay mas mahusay kaysa sa mga baguhan, ngunit mayroon pa siyang distansya upang maabot ang mas matatandang mga master ng array. Kung si Zhao Fang ay magse-set up ng ilang array, hindi siya magiging kasing bilis ng mas matandang array masters. Gayunpaman, kung ito ay purong pagkasira lamang, si Zhao Fang ay may ganap na kumpiyansa. Ang kanyang misteryosong kaliwang mata ay maaaring kopyahin ang mga array mula sa clan tulad ng energy gathering array sa Thousand Leaf Pond. Maging ang mga bahid sa hanay ng hollow buildings ay nalaman ni Zhao Fang, na nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng high-class mortal na kasanayan. Pero nagkunwari siyang hindi madali. Ang hanay na ito ay narito nang hindi bababa sa ilang daang taon. Talagang hindi ito simple. Si Huang Yun at ang iba pang nasa likuran niya ay hindi man lang naglakas loob na huminga, sa takot na baka makaabala sila sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon, inilabas ni Zhao Fang ang kanyang Golden Stairs bow at nagpaputok ng ilang arrow. Bang! So. Ang matutulis na mga arrow na may malakas na true force ay dumiretso sa hanay. Gayunpaman, pagkatapos mawala ang mga arrow, hindi nagbago ang array. Brother Zhao, sigurado ka bang kaya mo? Hinihimok siya ni Huang Yun. Hindi sumagot si Zhao Fang at tumayo siya sa parehong lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magbago ang burol. Weng! Ang burol sa harapan nila ay biglang naglaho at napalitan ito ng isang kuweba. Sa kuweba ay dugo, na malamig at malamlam ang aura. Tuwang-tuwa ang lahat na nakatingin sa entrance. Sira na ang array. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang sa kamalamig na sinabi. Brother Huang, bakit hindi ka gumagalaw? Baka gusto mo ng isang tao sa First Sky ng Ascended Realm na mauna ulit. Namula ang mukha ni Huang Yun at nag-aalangan niyang sinabi. Mayroon pa bang array sa loob? Haha. Noong si Xing Chen ay nasa Second Sky, sinabi niya na hindi niya sinasadyang dumaan sa array at may nakuha mula rito. Hindi kaya si Brother Huang ay walang tiwala sa kaniyang sarili. Bahagyang tumawa si Zhao Fang. Si Huang Yun ay sobrang tuso, ngunit siya ay kasing tapang ng isang daga. Kung hindi mauna si Brother Huang, gagawin ko. Si Shuren ay puno ng mga inaasahan habang siya ay nagsimulang kumilos. Teka. Mas maganda kung pupunta ako. Kumpiyansa nang umiti si Huang Yun at pumasok sa kuweba. Si Xiao San at ang iba pa ay hindi kumilos sa oras. Masyadong mabilis na nagbago ang mukha ni Huang Yun. Natawa si Zhao Fang sa kanyang puso, siguradong natakot si Huang Yun na kunin muna ni Shuren ang lahat ng kayamanan at ang cultivation ni Shuren ang pinakamalapit sa kanya. Kasabay nito, hindi pinansin ni Huang Yun si Zhao Fang. Ang kabataang ito sa First Sky ng Ascended Realm ay maaaring mas nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, walang normal kung nilinang nila ang Lightning Wind Palm. Ang simulang bahagi ng kuweba ay maliit at ito ay kasya lamang ng isang tao sa bawat pagkakataon. Pagkatapos maglakad ng 10-10 yarda, naging mas malaki ang daanan sa harapan. Napansin ni Zhao Fang na may mga palatandaan ng mga taong nagtatrabaho dito. Habang lumalalim sila ay lumakas ang amoy ng dugo at aura ng lamig. Ang aura ay nagpabilis sa puso ni Huang Yun sa tuwa. Kung hindi siya mali, ito ay isang masamang mana. Tanging ang mga kilay lamang ni Zhao Fang ang magkasalubong. Medyo bumilis ang paglukso ng kaliwang mata niya at pakiramdam niya ay may mali. Ayon sa kanyang pagsusuri, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng masamang mana, ngunit mayroon ding isa pang bagay na maaaring maging ang lugar na ito. Pagkatapos maglakad ng 100 yarda o higit pa, ang mga pader na bato ay naging halos pula na ng dugo. Tingnan mo, bulalas ni Shuren habang nakatingin sa harapan.
Biglang naging malaki ang kuweba at lumitaw ang isang bukid. Sa field, mayroong isang 10 yarda ang taas na estatwa na nagbigay ng luma, sinaunang aura. May inukit na ulo sa rebulto na may nakaukit na iskarlata na buwan sa noo nito. Pulang dugo ang dalawang mata dahil sa likod ng ulo ay may pares ng pakpak na 10-10 talampakan ang haba, na para bang kayang takpan ang langit. Pagharap sa iskarlata na buwan na demonyo, lumundag ang puso ni Zhao Fang. Iniisip ang tungkol sa kanyang Asher na buhok at Asher Eye, nakaramdam siya ng pag-synchronize. Tanging ang estatwa lamang ay nagnanais na yumoko ang 5. Pwede ba ito? Tinitigan ni Xiao San ang Scarlet Moon na demonyo ng may takot. Kitang-kita ni Zhao Fang ang malamig na pawis na bumubuhos sa katawan ni Xiao San. Scarlet Moon Demonic Religion. Sabay-sabay na naglabas ng salita si Huang Yun habang nanginginig ang kanyang boses, ngunit walang nakakaalam kung nasa pagkasabik o takot. Scarlet Moon Demonic Religion. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang nang pumasok sa kanyang isipan ang impormasyon tungkol sa pangalang ito. Ang Patriarch ng Scarlet Moon Demonic Religion ay isang natatangi. Tila, nakuha niya ang isang bagay mula sa isang sinaunang mana at nagsanay siya sa landas ng kasamaan, na ginawa siyang pinakamalakas na tao sa kontinenteng ito. Ang Patriarch ang lumikha ng relihiyong ito at walang puwersa ang makakapigil dito. Kahit na ang mga puwersa tulad ng Broken Moon Clan at ang mga super clans ng West Continent ay walang pagtutol laban dito. Nang ang relihiyon ay umabot sa tugatog nito, ito ay tumawid sa buong kontinente. Sa oras na iyon, ang bawat puwersa ay bumuo ng isang kasunduan upang bahagya na talunin ang Scarlet Moon Demonic Religion. Noong panahong iyon, namatay ang mga nasa True Spirit Realm at maging ang mga cultivator sa Origin Core Realm ay kailangang lumabas upang labanan ang Scarlet Moon Demonic Religion. Ngunit walang nakakaalam kung namatay o hindi ang Patriarch. Ang ilan ay nagsabi na ang Patriarch ay namatay, ang ilan ay nagsabi na siya ay nabuklad, ang ilan ay nagsabi na siya ay nagnakaw ng isang katawan at muling isilang, naghihintay sa araw na siya ay muling bumangon. Sa kabuuan, ang Scarlet Moon Demonic Religion ay isang ipinagbabawal na bagay sa kontinente at siya ang pampublikong kaaway ng parehong clans at mortal na imperyo. Isang hakbang na lang ang layo nila sa pagkontrol sa buong kontinente, na hindi pa nangyari sa milyon-milayong taon. Alam na ang lugar na ito ay konektado sa Scarlet Moon Demonic Religion, lahat ng grupo ay nagsinok, na parang pumasok sila sa pintuan ng kamatayan. Ito ay marahil isang maliit na tanggulan ng Scarlet Moon Demonic Religion. Dahil ang relihiyon ay nawasak, dapat ay wala nang natitira kung hindi ay hindi na makakalabas si Xing Chen dito ng buhay. Huminga ng malamig si Huang Yun at pinilit na kumalma. Saglit na nag-usap ang 5, ngunit nagpasya silang pumasok pa. Pagkatapos ng lahat, ligtas na nakalabas si Xing Chen, na nangangahulugan na walang anumang pagbabanta dito o kung hindi, ang natitirang bahagi ng relihiyon ay papatayin si Xing Chen, kahit na ang taong mula sa relihiyon ay may mababang awtoridad. Pagtungtong sa field, napagtanto nila na mayroong 3 daloy ng gawa ng tao na daloy ng dugo na ang gitna ay ang pinakamalaki. May mga yabag sa gitnang batis na ibig sabihin ay malamang na bumaba doon si Xing Chen. Papatayin muna natin siya at tapusin ang misyon bago natin isaalang-alang ang anumang bagay. Sumang-ayon ang lahat sa mungkahi ni Shuren at lahat sila ay tumungo sa gitnang landas. Lalong lumakas ang halimuyak ng dugo habang lumalalim ang mga ito at naging malinaw din ang masamang pakiramdam. Ang puso ni Huang Yun ay kinurot ng mahigpit habang pinagmamasdan niya ang paligid. Sa wakas ang stream ay umabot sa isang dulo. May dagwang pader na may malapit na natuyong tubigan ng dugo. Sir, nalampasan talaga nila ang array. Paano ito naging posible? Umupo si Xing Chen sa tabi ng blood pond at tumingin siya sa grupo ng 5 sa takot. Malinaw na hindi niya akalain na ang 5 ay makakalagpas sa array at makapasok sa moog na ito ng Scarlet Moon Demonic Religion. Sir, may ibang tao ba dito? Tumalon ang puso ni Zhao Fang at kasamahan. Kung talagang mayroong mga tao mula sa Scarlet Moon Demonic Religion dito, sila ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Kasunod ng tingin ni Xing Chen, ang kanilang atensyon ay nakatuon sa Silver Stripe Blood Corpse. Ho! Ang natitirang likido at ang sariwang dugo ay biglang tumulo at ang puso ni Zhao Fang ay bumilis.
Isang nakakatakot na aura ang lumitaw sa susunod na sandali, na halos nagluwa ng dugo sa lahat. Plop! Plop! Hindi na kayanan ni Lin Fan at Xiao San ang pressure at kalahati silang lumuhad sa lupa. Sa loob ng katawan ni Zhao Fang, isang asher na dugo ang umikot na hamarang sa presyon. Mga kabataan, anong lakas ng loob ninyong guluhin ang aking kapayapaan? Ngayon, ikaw ay magiging isang sakripisyo ng dugo upang matulungan akong makabawi. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa paligid ng kuweba. Ang Silver Stripe Blood Corpse ay dahan-daang bumangon na may pares ng dugong pulang mata. Mahirap isipin kung paano mabubuhay ang isang bangkay. Huang Yun at ang iba pa ay nahulog sa matinding takot at hindi nila napigilan ang panginginig.